Sa isang samgyupsal restaurant sa Bonifacio Global City, tahimik na nag-iihaw ng karne ang 5 babaeng mukhang pangkaraniwan. Ngunit nang biglang ibato ng isang siga mula sa kabilang mesa ang isang baso ng soju, isang hindi ka panipaniwalang pangyayari ang naganap. Ano yun? Magic ba yun? Isang babae ang eksaktong tinamaan ang lumilipad na baso gamit lamang ang isang pirasong chopsticks. Sino nga ba talaga sila? Nako, minalas kayo ngayon. Kilala niyo ba kung sino kami? Ngunit hindi alam ng mga siga na ang mga babaeng kanilang binangga ay ang pinakamagagaling na Special Forces Unit ng Pilipinas. At mayroon pang mas nakakagulat na katotohanan na naghihintay. Ang lahat ng ito ay hindi isang simpleng pagkakataon. Mayroong isang malaking konspirasyon na nakatago, konektado sa pagkamatay ng isang pulis 3 taon na ang nakalipas. Althea, sa wakas, natuntun ko na sila. Anong katotohanan kaya ang kanilang haharapin? At ano nga ba ang nangyari noong gabing iyon? 3 taon na ang nakalipas. Magandang araw. Ako po si First Sergeant Althea Reyes, miyembro ng 7th Special Forces Company Amihan ng Philippine Army. Karaniwan, kilala ako bilang isang sniper na kinanginginigan maging ng mga kaaway kapag naririnig ang aking pangalan. Ngunit sa totoo lang, mayroon pa akong isang misyon na hindi natatapos. 3 taon na ang nakalipas, ang aking kuya ay biglang pumanaw habang nag-iimbestiga ng isang kaso. Sabi ng lahat, simpleng aksidente lang daw iyon. Pero hindi ako naniniwala. At dahil sa mga nangyari sa aking bakasyon, napatunayan kong hindi nga ako nagkamali. Sasabihin ko sa inyo ngayon kung paanong ang isang maliit na gulo sa isang kainan sa BGC ay naugnay sa isang malaking konspirasyon at kung paano namin ng aking mga kasamahan na ilantad ang buong katotohanan. Biyernes ng gabi iyon, sa Bonifacio Global City, Taguig, nagniningning ang mga makukulay na neon sign sa mga kalsada. Sa gitna nito, may isang samgyupsal restaurant na puno ng amoy ng iniihaw na karne at masayang ingay. Sa isang sulok malapit sa bintana, may 5 babaeng magkakaharap, bagamat maikli ang kanilang buhok at simple ang kasuotan. Ang kanilang matipunong pangangatawan at matatalas na tingin ay ibang-iba sa mga karaniwang babae. Sila ang mga babaeng sundalo mula sa 7th Special Forces Company, Amihan, na kararating lang mula sa 6 na buwang malaimpyernong Comprehensive Anti-Terrorism Training. Nandoon si Althea, ang pinaka-senior at sniper ng team. Siya ay may malamig at matatag na personalidad. Sa tabi niya ay si Isabela Isa Santos, isang dating miyembro ng National Training Pool para sa Arnis at ngayon ay isang close combat instructor. Kasama rin nila si Gabriela. Gabby Cruz, isang eksperto sa explosives disposal at infiltration na may pambihirang galing sa information analysis at hacking. At syempre, ang bunso ng team, si Sophie Dizon, na kilala sa kanyang pambihirang lakas at bilis ng pag-angkop sa sitwasyon. Ngunit sa puso ni Althea, may isang mabigat na pasanin, ang alaala ng kanyang yumaong Kuya Arthur, na pumanaw 3 taon na ang nakalipas. Si Arthur ay isang pulis, miyembro ng PNP-CIDG na nakatutok sa investigasyon ng mga organized crime group. Nooy iniimbestigahan niya ang isang bagong usbong na sindikatong kriminal, ang Sindikatong Agila. Bago ang araw ng aksidente, tumawag ang kanyang kuya kay Althea na may pananabik sa boses. Althea, sa wakas, natuntun ko na sila. May matibay na akong ebidensya. Malapit nang magkaroon ng malawakang operasyon laban sa kanila. Iyon na ang huling pag-uusap nila. Kinabukasan, pumanaw si Arthur sa isang biglaang aksidente sa sasakyan. Opisyal na idineklara itong simpleng aksidente, ngunit nagdududa si Althea sa pagkamatay ng kanyang kuya. Habang inaayos ni Althea ang mga gamit ng kanyang kuya, natagpuan niya ang isang USB na maingat na itinago. Naglalaman ito ng organizational chart ng Sindikatong Agila
mga pangunahing lokasyon at impormasyon tungkol sa mga lider nito. Ngunit noong panahong iyon, malapit nang pumasok si Althea sa Special Forces. Ibinigay niya ang impormasyon sa mga kasamahan ng kanyang kuya sa pulisya bago siya pumasok sa militar. Subalit, nakapagtataka. Pagkatapos noon ay unti-unting humina ang investigasyon sa Sindikatong Agila. At sa halip, lalo pang lumakas at lumawak ang kanilang impluensya. Nag-focus si Althea sa kanyang serbisyo militar at sinubukang kalimutan ang nangyari. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nandoon pa rin ang pananabik at galit para sa kanyang kuya. Grabe, ibang klase talaga yung training ngayon, no? Sabi ni Isa habang ngumunguya ng samgyupsal. Noong huling field training exercise, gusto ko nang sugurin yung mga instructor sa galit. Oo nga, lalo na noong 3-day survival training, doon ko naramdaman ang limitasyon ng isang tao, sagot ni Clara na nandidiri. Hindi ko malilimutan. Yung titigan namin ng ahas. Nakakakilabot. Pero sino ba tayo? Tayo ang 7th Special Forces. Amihan ng Philippine Army, sabi ni Althea para palakasin ang loob ng team, sabay sali ng inumin sa mga baso. Bagamat karaniwan siyang seryoso at istrikto, kapag kasama ang mga kasamahan, lumalabas ang kanyang pagiging parang ate. Siyempre, basic lang yan. Tahimik na tumango si Gabby habang nakikinig sa kwentuhan. Si Sophie naman ay walang tigil sa paghanga. Nagniningning ang mga mata sa mga kwento ng kabayanihan ng kanyang mga senior. Ganoon sila nag-inuman ng soju at kumain ng samgyupsal. Habang unti-unting nawawala ang tensyon ng training dahil sa alak, doon nagsimula ang gulo. Mula sa kabilang mesa, narinig nila ang malalakas na boses at nakaramdam ng mga bastos na tingin. Isang grupo ng 5 o 6 na lalaki na halatang mga siga, ang lasing na lasing at nag-iingay. Natural, napunta ang kanilang atensyon sa mesa ng mga babaeng sundalo. Sinimulan nila itong tingnan mula ulo hanggang paa nang may halong pagkausisa at kabastusan. May kumulo sa dibdib ni Althea. Biglang sumagi sa isip niya ang gabi kung kailan namatay ang kanyang kuya. Hoy, miss! Ang lakas niyo namang uminom! Sabi ng isang lalaking may tattoo na agila sa leeg, na tila leader ng grupo. Pwede ba sa babae yung ganyang kalakas na inom? Sumimangot ng bahagya si Althea, ngunit pinilit niyang huwag pansinin at inubos ang kanyang inumin. Sanay na siya sa ganitong uri ng panggugulo sa kanyang buhay militar. Para sa kanya, hindi ito karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. Ngunit ang kanilang pananahimik ay lalo lang nagpalakas ng loob ng mga siga. Teka, bakit ang iikli ng buhok nyo? Pang-aasar naman ng isang lalaking may peklat sa braso. Uso ba yan ngayon sa mga babae? Nagpapanggap kayong lalaki, no? Kumunot ang noo ni Isa, ngunit sa isang tingin mula kay Althea, nagpasya siyang magtimpi muna. Ayaw nilang masangkot sa gulo sa unang araw ng kanilang bakasyon. Hoy! Mga magagandang binibini! Sabi ng pinakalasing sa kanila na may kasama pang senyas ng kamay. Kulang kami ng alak dito. Lumapit kayo at salinan nyo naman kaming mga poging kuya nyo. Huwag kayong magsolong uminom diyan. Namula ang mukha ni Sophie. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi at yumuko. Galit siya. Pero dahil hindi kumikilos ang kanyang mga senior, hindi rin siya maaaring mauna. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mga babaeng sundalo na parang walang ibang tao sa paligid. Ang kanilang sinasadyang pagbabaliwala ay tila sumugat sa ego ng mga siga. Sa isip ni Althea, narinig niya ang boses ng kanyang kuya. Althea, sa mundo, may mga masasamang tao na nanggugulo sa mga taong matino. Huwag na huwag kang yuyuko sa harap nila. Hoy, mga peta! Bingi ba kayo? Sigaw ng lalaking may tattoo, sabay sipa sa isang bakanteng mesa. Blag! Ang malakas na tunog ay sinundan ng pagbagsak at pagkasira ng mga pinggan sa sahig. Nagsigawan at nagsitakbuhan ang ibang mga customer. Sa isang iglap, naging magulo ang buong restaurant. Ngunit ang 5 babaeng sundalo ay nanatiling kalmado sa kanilang upuan. Ang kanilang mga mata ay naging kasing lamig at kasing talas ng mga mata nila kapag kaharap ang kalaban sa training ground.
Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Althea. Pakiramdam niya, may magsisimula na. At tama nga siya. Ang lalaking di may peklat, sa sobrang galit, ay ibinato ang hawak niyang baso ng soju diretso sa mukha ni Althea. Sino ka para baliwalain kami? Mabilis na lumipad ang baso na may kasamang matinis na tunog. Isang banta na mabilis na papalapit. Halos walang oras para umilag. Lahat ay napahinto sa paghinga. At isang hindi kapanipaniwalang eksena ang sumunod. Mula sa kamay ni Gabi, na nakaupo sa tabi ni Althea, isang pirasong chopsticks ang sumibat na parang kidlat. Eksakto nitong tinamaan ang gitna ng baso, na sumabog sa ere kasabay ng isang matinis na tunog. Nagsaboy ang mga bubog sa paligid. Ang natirang soju ay gumuhit ng bahaghari sa hangin. Ipinamalas ni Gabi, isang dating national shooting athlete, ang kanyang pambihirang hand-eye coordination at katumpakan para sa kanya. Ang chopsticks ay walang pinagkaiba sa isang bala. Natulala ang mga siga sa kakaibang taniman sa kanilang harapan. Ano yun? Magic ba yun? Pilit na nagpakatatag ang lalaking may tattoo, ngunit halata ang gulat sa kanyang boses. Tsamba lang yan, ngunit muli silang nawala sa sarili at sumugod ng may galit sa mga babae. Hoy! Minalas talaga kayo ngayon! Sabi ng isang malaking lalaki na ikinuyom ang kamao. Hindi namin kayo palulusutin ng ganito lang. Tahimik na itinaas ni Althea ang kanyang kanang kamay at gumawa ng isang komplikadong hand signal. Ito ay isa sa mga emergency signals na tanging mga miyembro lamang ng kanilang unit ang nakakaalam. Plano B, i-neutralize ang target. Pagkatapos ay magbigay ng suporta sa isang iglap, nag-apoy ang mga mata ng 4 na babae. Isang kilos na nakasanayan na nila sa training. Sa puso ni Althea, umalingaw-ngaw ang huling salita ng kanyang kuya. Laging mananalo ang hustisya. Althea, magsisimula na ang tunay na laban. Ang sigang may tattoo ang unang sumugod kay Althea, sumisigaw. Ang mabigat niyang kamao ay lumipad patungo sa mukha niya, ngunit bahagyang yumuko lang si Althea para iwasan ito. At kasabay nito, isang matulis na siko ang tumama sa kanyang tagiliran. Napasigaw sa sakit ang siga at bumagsak sa gilid. Si Isa naman ay hinarap ang 2 siga gamit ang kanyang kahangahangang galing sa arnis. Hinawakan niya ang braso ng isa at ibinalibag sa sahig, habang sinasabayan ng patid sa paa ang isa pa. Sa isang iglap, nakalak na ang kasukasuan nito. Si Clara naman ay kalmadong hinarap ang mga sumusugod na siga. Ginamit niya ang kapaligiran ng restaurant sa kanyang kalamangan. Ginawa niyang panangga ang mesa at ginamit ang upuan para sirain ang balanse ng kalaban. Si Gabi ay nanatili sa kanyang upuan. Ngunit ngayon, may hawak na siyang 2 pares ng chopsticks. Gamit ang pambihirang katumpakan, pinapatamaan niya sa ere ang anumang bagay bote man o upuan na ibabato ng mga siga sa kanyang mga kasamahan. Ang bunsong si Sophie, bagamat kulang sa karanasan sa tunay na laban kumpara sa kanyang mga senior, ay ginamit ang kanyang lakas at bilis ng pag-iisip para gampanan ang kanyang papel. Mabilis na nabaligtad ang sitwasyon. Ang organisado at epektibong kilos ng mga babaeng sundalo ay hindi matumbasan ng mga sigang walang-wala sa disiplina. Mga sino ba talaga kayo? Bulong ng isang siga na nakahandusay sa sahig, puno ng takot. Mga halimaw sila. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena at dumating ang mga pulis. Nang dumating ang mga pulis, para nang dinaanan ng digmaan ang restaurant, mga nakahandusay na siga, basag na bote, at mga tumaob na mesa, at sa gitna ng lahat, ang 5 babaeng kalmadong nakatayo. Anong nangyayari dito? Tanong ng isang medyo may edad na investigador na tila leader nila. Kalmadong humakbang si Althea. Nandito po kami, para kumain. Nang bigla kaming guluhin at saktan ng mga lalaking yan. Depensa lang po ang ginawa namin.
Ang ibang mga customer na nadamay sa gulo ay agad na nagpatotoo, pabor sa mga babae. Tahimik lang po sila. Yung mga siga po ang naunang nanggulo at nagbato ng gamit. Batay sa sitwasyon at sa testimonya ng mga saksi, napag-isipan ng mga pulis na malamang ay lehitimo ang self-defense ng mga babae. Ngunit dahil sa bigat ng insidente, dinala ang parehong panig sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Ngunit ang huling sinabi ng sigang may tattoo ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Althea. Swerte kayo ngayon, pero huwag niyong isipin na tapos na to. Magkikita pa tayo ulit. Sa kanyang boses, mayroong higit pa sa galit, isang nakakakilabot na babala. Nagsimulang kabahan si Althea. Para bang ang lahat ng ito ay hindi isang pagkakataon. Naging mas matagal kaysa inaasahan ang investigasyon sa presinto. Iginiit ng mga siga na sila ang biktima, ngunit wala silang maipakitang matibay na ebidensya. Sa kabilang banda, ang mga babae ay nanatiling kalmado at lohikal sa kanilang mga paliwanag. Nang matapos ang investigasyon at makalabas sila, madaling araw na. Ang malamig na hangin ng umaga ay yumakap sa kanilang mga katawan na buong gabing tensyonado. Sa ngayon, umuwi muna tayo sa ating mga tirahan at magpahinga. At iwasan muna ang hindi kinakailangang paglabas at laging maging alerto. Hindi maganda ang kutob ko, sabi ni Althea, na may mabigat na ekspresyon. Mayroon siyang hindi maalis sa isip. Ang huling sinabi ng sigang may tattoo ay tila hindi isang simpleng banta. Tila alam nito kung sino siya. Binuksan ni Althea ang kanyang laptop at inalala ang mga pangyayari. Biglang sumagi sa isip niya ang alaala ng kanyang kuya Arthur na pumanaw 3 taon na ang nakalipas. Parang may pumitik sa puso ni Althea. Posible kayang alam ng sindikatong Agila ang kanyang pagkatao? Na alam nilang ang kapatid ng pulis na kanilang pinatahimik ay nasa special forces at itinuturing siyang isang panganib? Tama ang hinala ni Althea. Kinabukasan, nagsimula na silang masubaybayan ng isang organisadong grupo. Tumawag si Isa nang may pagmamadali. Ate, may kakaiba. May mga kahina-hinalang tao sa paligid ng coffee shop. Tinutulungan niya ang isang kamag-anak sa maliit nitong coffee shop habang nakabakasyon. Kapareho sila ng mga siga kagabi. Parang may hinahanap sila at paikot-ikot lang. Namutla si Althea. Isa, kumalma ka at umakto ng normal. Huwag mo silang titigan o bigyan ng dahilan para mapansin ka. Pumasok ka lang sa loob at magmasid. Agad na tinawagan ni Althea sina Clara at Gabby para pumunta sa coffee shop kung nasaan si Isa. Pagdating nila, nakaupo si Isa sa loob malapit sa bintana. Nagpapanggap na nagkakape habang minamasdan ang labas. Ayan, yung kotse sa kabilang kalsada. At yung nasa kanto, pabulong na paliwanag ni Isa. Kanina pa sila pabalik-balik. Sigurado akong binabantayan nila tayo. Inilabas ni Gabby ang isang maliit na binocular mula sa kanyang bag at maingat na sinilip ang mga tinuturong lugar, itim na sedan. Malamang carnapped o may peking plaka, sabi ni Gabby na may tensyon sa boses. Yung lalaki sa kanto, may earphone, tiyak na may kausap siya. Hindi ito simpleng pagmamanman, organisado sila. Sumimangot si Clara. Sino ba talaga ang mga yan? At bakit nila tayo sinusundan? Dahil ba sa nangyari kagabi? Masyadong planado, kung dahil lang sa galit. Seryoso ang mukha ni Althea. Para bang alam na nila kung sino tayo? Biglang napabulalas si Gabby. May pare-pareho silang tattoo sa pulso. Katulad ng nakita ko sa mga siga kagabi. Parang kuko ng agila, may naalala si Althea. Sa mga dokumentong iniwan ng kanyang kuya, ang simbolo ng sindikatong agila ay isang kuko ng agila. Kung konektado sila sa sindikatong agila at alam nila ang kanyang pagkatao, lahat kayo, huwag maging kampante, sabi ni Althea na may bigat sa boses. Mula ngayon, hindi na tayo mga ordinaryong bakasyonista. Isipin ninyong nasa gitna tayo ng isang operasyon. Sakto namang may dumating na text message sa cellphone ni Althea.
Galing sa isang hindi kilalang numero. Kapatid ka ni Arthur Reyes, di ba? Ikaw pala ang matagal na naming hinahanap. Siguradong ipinasa sa'yo ng kuya mo ang mga ninakaw niya sa amin. Ibigay mo ng maayos at hindi ka namin sasaktan. Kung hindi, lalo pang namutla si Althea. Saglit na nanghina ang kanyang loob. Tama nga, konektado ito sa pagkamatay ng kanyang kuya. 3 taon na pala siyang minamanmanan ng Sindikatong Agila. Ate, anong nangyari? Tanong ni Sophie, na may pag-aalala. Nag-atubili si Althea, ngunit nagpa siyang sabihin ang lahat sa kanyang team. Parang may naputol sa loob niya. Ang pagkamatay ng kanyang kuya, ang koneksyon sa Sindikatong Agila, at ang katatanggap lang niyang banta. Ang totoo kasi, nanginginig ang boses ni Althea. 3 taon nang patay ang kuya ko, sabi nila. Aksidente sa sasakyan. Pero hindi. Malamang, pinatay siya at pinalabas lang na aksidente. Naging seryoso ang mukha ng kanyang mga kasamahan. Pulis ang kuya ko, iniimbestigahan niya ang isang sindikatong tinatawag na Sindikatong Agila. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, may nahanap siyang mahalagang impormasyon. Kinabukasan, namatay siya sa isang aksidente. Ikinuwento rin ni Althea ang tungkol sa USB na iniwan ng kanyang kuya. Kung ganoon, sigurado silang may alam ka, ate, sabi ni Isa. At malamang, hindi nila tayo titigilan. Ate, nasaan na po yung mga dokumentong yon? Tanong ni Gabi. Nakatago ng maayos sa bahay. Pero 3 taon na ang nakalipas mula nang ibigay ko yon sa mga pulis. At walang nangyari sa investigasyon. Baka may kasabwat sila sa loob. Naging malinaw na ang sitwasyon. Labag man sa kanilang kalooban, nasangkot ang mga babaeng sundalo sa isang mapanganib na laban kontra sa isang malaking sindikato. At sa sentro ng lahat, ang kasaysayan ng pamilya ni Althea. Hindi tayo pwedeng manatili na lang na nagpapabantay, sabi ni Clara. Kailangan nating kumilos para malaman kung sino talaga sila. Saglit na nag-isip si Althea. Paano kung tayo naman ang maglagay ng pain? Para malaman natin kung ano ang gusto nila o kung saan nila tayo gustong dalhin. Sa huli, napagdesisyonan na sina Sophie at Isa ang magiging pain. Si Sophie ay hindi pa gaanong kilala. At si Isa naman ay may pambihirang galing sa pakikipaglaban kung sakaling magkagipitan. Ang 3 pa ay susunod sa likod para bantayan ang sitwasyon. Nagsimula ang operasyon paglubog ng araw. Sadyang naglakad sina Sophie at Isa sa isang liblib na parke. Tulad ng inaasahan, hindi nagtagal ay sumunod sa kanila ang isang itim na sedan. Mula sa malayo, maingat silang sinusundan ni na Althea, Clara at Gabi, nakahanda sa anumang mangyayari. Nang makarating sila sa gitna ng madilim na parke, 2 lalaki ang bumaba mula sa sedan at mabilis na lumapit kina Sophie at Isa. Sila ang ilan sa mga siga mula sa restaurant. Mas mabangis ang kanilang mga tingin ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa kabilang entrada ng parke, marami pang lalaki ang lumitaw at pinalibutan sila. Isa itong patibong. Mula pa sa simula, plano na nilang dalhin ang 2 dito. Alert! May mga kalaban! Bawat isa, manatili sa posisyon at maghanda. Ang mabilis na utos ni Althea sa kanilang komunikasyon. Magsisimula na ang isang tunay na mapanganib na laban. Mag-usap tayo sandali, mga miss. Lumapit ang mga lalaki kina Sophie at Isa. Akala nyo ba makakalusot kayo sa ginawa nyo kagabi? Kailangan nyong pagbayaran ang pagka-ospital ng mga kasama namin. Sa sandaling iyon, marami pang lalaki ang lumabas mula sa kabilang bahagi ng parke at pinalibutan sila. Magkatalikod na tumayo sina Isa at Sophie, nagbabantay sa mga lalaking papalapit. Dehado sila sa bilang, ngunit walang bakas ng takot sa kanilang mga mata. Sophie, ako sa kaliwa, ikaw sa kanan, sigaw ni Isa, at sabay-sabay sumugod ang mga lalaki. Nagsimula ang isang matinding labanan. Ginamit ni Isa ang kanyang galing sa arnis para isa-isang pabagsakin ang mga sumusugod sa kanya. Ngunit napakarami nila. Si Sophie naman ay kalmadong lumaban
ayon sa kanyang training. Pero hindi maitatanggi ang kanyang kakulangan sa karanasan. Sa isang saglit na pagkalimot, tinamaan siya sa braso ng isang pamalo. "Arg!" napasigaw si Sophie. "Sophie!" sigaw ni Isa. Ngunit napapalibutan din siya at hindi makalapit. Isang kritikal na sandali, mula sa labas ng parke, nagsimulang kumilos sina Althea, Clara at Gabby. Si Clara ay sumugod na parang isang pantera at nilundag ang mga lalaking aatake kay Sophie. Ang kanyang husay sa infiltration at pinunakilos ay agad na gumulo sa pormasyon ng mga kalaban. Si Gabby naman, mula sa isang maliit na burol, ay minasdan ang buong eksena. Tumpak na hinuhulaan ang bawat kilos ng mga kalaban at nagbibigay ng babala sa kanyang mga kasama. "Dalawa papalapit sa 3 o'clock! Isa may dalang patalim! Sophie, magtago ka!" Si Althea ay sumugod na parang bagyo sa gitna ng mga kalaban. Wala siyang armas. Ngunit ang kanyang buong katawan ay isang nakamamatay na sandata. Bawat tama niya ay mabilis at tiyak. At isa-isang bumabagsak ang mga kalaban na sumisigaw sa sakit. Ngunit higit sa inaasahan ang bilang ng mga kalaban at matindi rin ang kanilang paglaban. Ang ilan ay may dalang patalim at pamalo. Ang sitwasyon ay lalong nagiging mapanganib. Sa puso ni Althea, narinig niya ang boses ng kanyang kuya. "Althea, huwag kang susuko. Laging mananalo ang hustisya." Ang 5 babaeng mandirigma, sa gitna ng panganib, ay nagtulungan at lumaban ng buong lakas. Sa puntong iyon, mabilis na nag-isip si Gabby at nagpadala ng emergency signal sa pulisya. Ang kanyang kalmado at mabilis na desisyon ang nagligtas sa kanila sa mas malalang sitwasyon. Ilang minuto lang ang lumipas. Umalingaw-ngaw ang sirena at maraming patrol car ang mabilis na dumating sa parke. "Huwag kayong kikilos! Itaas ang mga kamay! Puputukan namin ang sinumang lalaban!" Ang sigaw ng pulis mula sa megaphone. Natigilan ang mga siga. May nang vai, ginamit ng mga babae ang pagkakataong iyon para makatakas mula sa pagkakapalibot at lumapit sa mga pulis. Agad na kinontrol ng mga pulis ang sitwasyon at pinusasan ang mga siga. Mabilis na naayos ang gulo at lahat ng mga siga ay isinakay sa patrol car. Ang 5 babae ay kailangan ding sumama sa presinto para sa investigasyon. Sugatan man ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Sa presinto, isang pamilyar na tao ang sumalubong sa kanila, ang investigador mula sa insidente sa restaurant. "Kayo na naman," sabi niya na may halong pag-aalala. "Ano ba talaga ang nangyari? Mukhang hindi ordinaryong mga tao ang kalaban niyo ngayon." Nag-atubili si Althea bago nagsalita. "Sir, sa tingin po namin, nasangkot kami sa isang napakadelikadong sindikato." Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa mga nakalipas na araw, ang pagmamanman. Idinagdag din niya ang impormasyon tungkol sa tattoo na nakita ni Gabby. Lalong sumeryoso ang mukha ng investigador. "Tattoo ng kuko ng agila. Narinig niyo na ba ang Sindikatong Agila?" Sindikatong Agila? Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Althea. Isang bagong sindikato na kilala sa kanilang kalupitan. Sangkot sila sa drug trafficking, illegal gambling, at gun for hire, at mabilis na lumalawak ang kanilang teritoryo, paliwanag ng investigador. Namutla si Althea. Saglit na nanghina ang kanyang loob. "Hindi pa namin alam kung bakit kayo ang target nila, pero isang bagay ang sigurado. Nasa malaking panganib kayo." Huminto ang investigador at tiningnan si Althea. "Sa ngayon, magpahinga muna kayo sa isang ligtas na lugar. Bukas ng umaga, kailangan nating mag-usap ng masinsinan noong gabing iyon." Hindi makatulog si Althea. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang sinabi ng investigador. Kinabukasan, muling nagkita ang 5 babae at ang investigador sa presinto. Halatang puyat ang investigador sa pag-aaral ng mga impormasyon tungkol sa Sindikatong Agila, ngunit matalas pa rin ang kanyang tingin.
Ilan sa mga nahuli natin kagabi ay nagsimula ng magsalita, sabi ng investigador. Inutusan daw silang atakihin kayo, pero ayaw nilang sabihin kung sino ang nag-utos o kung bakit kayo ang target. Nagsalita si Althea. Mga sundalo po kami, mula sa 7th Special Forces Company. Naisip niyang wala ng silbi kung itatago pa nila ang kanilang pagkatao. Nagulat ang investigador, ngunit tumango rin siya. Kaya pala, alam ko nang hindi kayo ordinaryo. Kung ganoon, mayroon ba kayong misyon, kamakailan na may kinalaman sa Sindikatong Agila? Inalala ni Althea ang kanilang mga nakaraang misyon, ngunit walang direktang koneksyon sa sindikato. Biglang nagsalita si Gabby. Sir, posible kayang may kinalaman ito sa joint training na sinalihan namin bago magbakasyon? Gumanap kami bilang kalaban noon. At isa sa mga target naming pasukin ay isang bagong tayong malaking warehouse complex. Napunta ang atensyon ng lahat kay Gabby. Naalala ko kasing nabalita kamakailan yung warehouse na yon dahil ni-raid dahil sa smuggling ng mga pekeng gamot. Kung ang warehouse na iyon ay isang mahalagang pag-aari ng Sindikatong Agila at aksidenteng nakita ng mga babae ang kanilang lihim na operasyon habang nagde-training o kaya'y ang kanilang infiltration route ay nagkataong daanan din ng sindikato, maaaring iyon ang dahilan kung bakit sila naging target. Sino ang may-ari ng warehouse na yon? Tanong ni Althea. Agad na tiningnan ng investigador ang records. Sa papel, isang lehitimong kumpanya ang may-ari. Pero ang tunay na may-ari ay nakatago sa likod ng mga dummy account at shell corporation. Ngunit ayon sa aming intelligence, ang warehouse na iyon ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pondo ng Sindikatong Agila at ginagamit bilang bagsakan ng mga droga at armas mula sa ibang bansa. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Malamang, hindi nila namamalayan. Nagalaw ng mga babae ang pinakasentro ng operasyon ng Sindikatong Agila. Para sa sindikato, isang malaking banta na ang kanilang lihim na gawain ay maaaring nalaman ng special forces ng militar. Kailangan nilang alisin o bantayan ang mga babae bago pa kumalat ang impormasyon. Kung ganoon, sigurado silang may alam tayo, sabi ni isa, at hindi nila tayo titigilan. Tama, at maaaring ang nagalaw ninyo ay ang pinakasensitibong bahagi ng kanilang operasyon, sabi ng investigador, na may tensyon din sa boses. Gagawin nila ang lahat para protektahan ang kanilang negosyo. Naging malinaw na ang sitwasyon. Labag man sa kanilang kalooban, nasangkot ang mga babae sa isang mapanganib na laban. At ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Tumingin si Althea sa investigador ng may determinasyon. Sir, hindi na po kami mananahimik lang. Ang kanyang boses ay puno ng bakal na determinasyon. Sanay kaming protektahan ang bansa at ang mamamayan. Bagamat kami ay mga sibilyan ngayon dahil nakabakasyon, gagamitin namin ang lahat ng aming kakayahan at impormasyon para tumulong sa paglutas ng kasong ito at kaya naming protektahan ang aming mga sarili. Sa kanyang mga salita, naroon ang dangal at tapang ng isang miyembro ng 7th Special Forces. Nabasa ng investigador sa kanyang mga mata ang pambihirang tapang at determinasyon. Magsisimula na ang mapanganib na alyansa sa pagitan ng pulisya at ng mga babaeng Special Forces. Unti-unti nang nalulutas ang misteryo, ngunit walang makapagsasabi kung ano ang naghihintay sa dulo nito. Ang tunay na laban ay ngayon pa lang magsisimula. Matapos matukoy ang koneksyon sa Sindikatong Agila, nagpasya ang 5 babae na hindi na sila magiging pasibo. Ginamit nila ang kanilang mga espesyalidad para mangalap ng impormasyon. Magdamag na pinag-aralan ni Gabby ang USB na iniwan ng kuya ni Althea. Bagamat 3 taon na ang nakalipas, ang istruktura ng organisasyon at impormasyon sa mga lider ay may bisa pa rin. Ang mas mahalaga, naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa pangunahing pinagkukunan ng pondo ng sindikato. Ate, tingnan mo to, sabi ni Gabby. Sabay turo sa screen. Ayon sa kuya mo,
Isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan nila ay itong warehouse complex. Ito mismo yung lugar na pinasok natin sa training. Nag-alab ang mga mata ni Althea. Ibig sabihin, hindi sinasadyang nagalaw natin ang kanilang pugad? Malaki ang posibilidad. At ayon sa file na to, hindi lang ito bagsakan ng droga, ito ang sentro ng lahat ng kanilang iligal na gawain, sabi ni Gabby na may pananabik. Sina Clara at Isa naman ay personal na nag-reconnaissance sa paligid ng warehouse. Inihambing nila ang impormasyon mula sa USB sa kasalukuyang sitwasyon. Mas mahigpit na ang seguridad, ulat ni Clara. Dumami ang guwardiya at pinalitan na ang mga CCTV. Pero ang basic structure, pareho pa rin sa file ng kuya mo. Si Sophie, kahit may injury sa braso, ay nag-focus sa cyber intelligence. Hinalughog niya ang mga balita, social media, at maging ang dark web para sa anumang impormasyon tungkol sa sindikato. Ate, may problema! Sigaw ni Sophie. May nahanap akong impormasyon sa dark web. Nagpaplano ang sindikatong Agila ng malawakang paglilinis ngayong linggo. Nanigas ang mukha ni Althea, parang nagyelo ang kanyang puso. Paglilinis? Opo. Ang ibig sabihin, aalisin nila lahat ng banta sa kanilang organisasyon at nag-atubili si Sophie. Sa listahan ng mga target, may nakasulat na ang mga labi ni Arthur Reyes. Parang may naputol sa loob ni Althea. Hindi lang siya, kundi lahat ng may kaugnayan sa kanyang kuya ay gusto nilang burahin. Isa itong patunay kung gaano kakritikal ang sekretong natuklasan ng kanyang kuya. Tinipon ni Althea ang team at gumawa ng isang mabigat na desisyon. Kailangan nating maunahan sila. Bago pa nila simula ng kanilang paglilinis. Pero, ate, wala tayong opisyal na autoridad para mag-operate, sabi ni Sophie. Hindi ito opisyal na operasyon. Matigas, nasabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Ito ay para sa hustisya ng kuya ko at para protektahan ang ating mga sarili. At bilang mga miyembro ng Special Forces, hindi natin maaaring pabayaan ang isang sindikatong banta sa bansa at sa mamamayan. Sa mas malalim na pagsusuri ni Gabby, isang mas nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Posibleng hindi lang droga at armas ang nasa warehouse, kundi isang bagay na mas malala. Ate! Na-decrypt ko na yung isang file. Nanginginig ang boses ni Gabby. Posibleng may koneksyon ang sindikatong Agila sa North Korea. Hindi lang armas, kundi classified intelligence din ang kanilang ipinagbibili. Kung totoo ito, hindi na ito isang simpleng operasyon laban sa sindikato, kundi isang usapin ng pambansang seguridad. Agad na tinawagan ni Althea ang investigador para ibahagi ang impormasyon. Kung totoo yan, napakaseryoso ng sitwasyong ito, sabi ng investigador. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. At habang ginagawa natin yon, hindi ko masisiguro ang kaligtasan ninyo. Kami na po ang kukuha ng ebidensya, sabi ni Althea. Sir, ihanda nyo na lang po ang opisyal na suporta. Tatawag kami agad kapag nakuha na namin ang kailangan. Ilang araw na pinlano ng mga babae ang kanilang operasyon. Pinag-aralan nila ang lahat ang blueprint ng warehouse, ang security system, patrol patterns, at maging ang oras ng pasok at labas ng mga empleyado. Nalaman din nilang may malaking shipment na ililipat ang sindikato sa susunod na linggo. Ito na ang pagkakataon natin, sabi ni Althea. Habang abala sila at kampante, papasukin natin at kukunin ang ebidensya. Natuklasan ni Clara ang isang posibleng daanan. Dito sa ventilation system, pwedeng makapasok, pero kailangan isang tao lang ang papasok, kukunin ang ebidensya, at lalabas agad. Napagdesisyonan na si Clara ang papasok mag-isa, habang ang iba ay susuporta mula sa labas. Sina Althea at Gabby ang magbibigay ng sniper support, si Isa para sa close combat emergency, at si Sophie para sa communication at situation monitoring. Dumating na ang araw ng operasyon. Sa madaling araw, isang nakakakilabot
Nakatahimikan ang bumalot sa warehouse. Mas mahigpit ang seguridad kaysa dati at may mga armadong miyembro ng sindikato sa paligid. Hinihintay talaga nila ang mga babae, ngunit may isang bagay silang hindi inaasahan. Ang sabay na operasyon ng pulisya na inihanda ni Althea kasama ang investigador. Tandaan nyo, tayo ang 7th Special Forces. Walang imposibleng misyon, sabi ni Althea. Tumango ang lahat. Nagsimula na ang operasyon. Sa isang tumpak na putok mula kay Althea na nagpabagsak sa bantay sa watchtower, sabay-sabay na kumilos ang 5 mandirigma. Si Gabi, na parang makina, ay pinatamaan ang mga armas ng mga kalaban. Ginamit ni Clara ang pagkakataon para makapasok sa likod ng warehouse. Naghihintay sa kanya ang mga miyembro ng sindikato sa loob, ngunit ang kanyang galing sa infiltration at pino na kilos ay hindi nila natapatan. Si Isa naman ay sumugod sa harapang gate at hinarap ang malaking grupo ng mga kalaban. At sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at bomb squad kasabay ng malakas na sirena. Sila ang suporta na tinawagan ni Althea. Sunod-sunod na hinuli ang mga miyembro ng sindikatong Agila. At sa isang underground storage, natagpuan ang napakaraming ebidensya, droga, armas, peking pera, at maging mga classified documents mula sa North Korea. Dahil dito, tuluyan nang mabubuwag ang sindikatong Agila, sabi ng investigador, na may tuwa sa boses. Hindi na sayang ang sakripisyo ni Detective Arthur Reyes. 3 taon na ang nakalipas, ngunit ang pinakamahalagang natuklasan ay nasa opisina ng lider ng sindikato. Isang dokumento na naguutos sa pagpatay kay Arthur. Ito ang opisyal na kumpirmasyon na ang kanyang kuya ay biktima ng isang organisadong pagpatay. Nang makita ito ni Althea, bumuhos ang kanyang mga luha, ang bigat, galit, at pananabik na kinimkim niya sa loob ng 3 taon, ay sa wakas ay nagkaroon ng katapusan. Kinabukasan, tahimik na umalis ang 5 babae at bumalik sa kanilang tinutuluyan. Pagod man ang kanilang katawan, malinaw naman ang kanilang isipan. Nagtinginan sila at bahagyang ngumiti. Isang malalim na samahan at pakiramdam ng tagumpay ang namagitan sa kanila. Sa pagbabalik nila sa kampo, ipinatawag sila ng kanilang commanding officer. Taliwas sa kanilang inaasahan, isang mainit na ngiti ang sumalubong sa kanila. Alam ko kung gaano kahalaga ang ginawa ninyo. Bagamat hindi ito opisyal na operasyon, kayo ang naging susi sa pagbuwag ng isang organisasyong malaki ang banta sa pambansang seguridad. Huminto siya at tiningnan si Althea. At First Sergeant Reyes, na ibalik na ang dangal ng iyong kuya, siya ay isang tunay na bayani. Naluha si Althea. Mula noon, bumalik na sa normal na training at misyon ang 5 babae. Ngunit may bago nang nabuo sa kanilang puso. Isang tunay na samahan at dedikasyon sa tungkulin. Habang inaayos ni Althea ang mga gamit ng kanyang kuya, natagpuan niya ang isang huling sulat. Althea, kung sakaling hindi ko matapos ang laban na ito, umaasa akong ikaw ang tatapos balang araw. Dahil mas malakas at mas matapang ka kaysa sa akin. Laging mananalo ang hustisya. Mahal kita. Niyakap ni Althea ang sulat sa kanyang dibdib at tumingala sa langit. Kuya, makakapagpahinga ka na. Nanalo na ang hustisya. Bilang pinakamagagaling na Special Forces ng Pilipinas, patuloy silang nagsisilbi sa bayan, tahimik na ginagampanan ang kanilang tungkulin sa mga lugar na hindi nakikita. Sa ilalim ng kanilang itim na beret, nakaukit sa kanilang mga mata ang hindi matitinag na karangalan at pagmamalaki. Ang kwento ng mga babaeng mandirigma ng 7th Special Forces, Amihan, ay magiging isang bagong alamat na ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang kwento sandata, ang hustisya, samahan, at di matitinag na kalooban ay magpapatuloy. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Mula sa karanasan ni Althea at ng kanyang mga kasamahan, may mahalaga tayong aral na matututunan.
na ang hustisya, kahit gaano katagal, ay laging mananaig, na ang mga bagay na hindi kayang gawin mag-isa ay magagawa kasama ang mga mapagkakatiwalaang kasamahan, at ang kapangyarihan ng isang kaloobang hindi sumusuko. Sa loob ng 3 taon, hindi binitawan ni Althea ang pagdududa sa pagkamatay ng kanyang kuya, at ang determinasyong iyon ang naging susi sa paghahanap ng katotohanan. Tandaan natin na kahit sa ordinaryong buhay, may mga hindi inaasahang bagay na maaaring mangyari. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like, subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. At iwan sa comment section kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kanilang sitwasyon. Hihintayin namin ang inyong kwento.